morning! Magandang umaga! Morning! Yan. Amen. Yung mga kapatiran natin dito sa loob ay binati na ni Jason kanina. Kaya nais ko naman batiin yung mga nasa online nating kapatiran na linggo-linggo nagtsatsaga din na dumalo sa ating gawain. Bagamat ang oras nila doon ay hindi pareho ng oras natin. Okay? Meron doon na gabi na, meron yata madaling araw. Kaya salamat po sa inyong mga pagdalo sa ating gawain, lingguhang gawain ng pananambahan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nais natin batiin si Joy at saka si Ate Sinta, okay? Si Tessie Buanda, sa pangarap siya, at maging si Weng na nasa Singapore, si Nati sa Marikina, si Papa Rupi na nanonood ngayon. Hi pa, nasa California sila. At si Olga, bagamat din natin sila kasama, naka-tune in din sa atin sila Olga. Si Pastor June Albienda, yung isa kong estudyante na kinikwento ko sa inyo. Naka-online ka ngayon, Brad, ha? Thank you. At si Ate Annabel, bagamat din natin kasama, ay nandyan lang siya at nakasubaybay din po sa ating pag-aaral. At maging si Tita Baby sa Cavite. Okay? Salamat po sa inyong lahat sa pagdalo ninyo sa ating gawain. Bagamat hindi naman po tayo nakikita physically pa, ay virtually ay nararamdaman namin na nandyan kayo at kayo ay dumadalo din sa gawain natin. Kaya salamat sa Panginoon. At nais ko rin pong magpasalamat sa Panginoon dahil kahapon ay natapos na po yung 6 months training ng ating mga students para sa ating Ezra Institute. Ayan, babatiin po natin ang nagtapos ng Certificate in Christian Ministry ay walang iba kundi si Asaph. Wala si Asaph ngayon, pero siya ay kasama natin na nagtapos. Nag-graduate po sila kahapon. At ang mga nagsipagtapos naman sa ating diploma, so higher education na po ito sa ating pong Ezra Institute, sa Advanced Bible Interpretation ay si Ate Glo at saka si Princess, at maging sa counseling si Chelsea. Palakpakan nga po natin sila sa ating Panginoon. Si Pastor Jerome din po ay nagtapos din sa counseling at yung kanya pong assistant, si Ronald, ay nagtapos naman din po sa Advanced Bible Interpretation. Kaya alam niyo po, ang nagsipagtapos po kahapon ay mga nasa 30 ng certificate at nasa 70 na mga diploma yata. Parang ganun ang pagkakaintindi ko. Hindi ko lang alam kung tama ang pagkakaintindi ko. Pero ito po ang second batch na meron na po silang major na courses. Kasi yung una naming curriculum ay pang-certificate lang, puro basic knowledge lang, foundational. But this time, meron na po kaming tinatawag na specialized courses, Advanced Bible Interpretation, Christian Education, Christian Leadership, Christian Counseling, at saka Missions Ministry. At ini-encourage ko na po si Pastor Marcar na ihanda na niya, last year pa, ang curriculum niya para sa Christian Music. So magkakaroon din po tayo ng 9 subjects all about Christian Music Ministry. Yan, kaya nga po yung ating mga nasa worship team or maaaring pati na yung nasa ushering, okay, tech team, ay maganda maka-attend nito para lang sa ganon, lalo pa ma-enhance yung ating ministerial skills when it comes to music and of course worship. So Christian worship, yung pong ating susunod na magiging specialized course. And hopefully, ay mabuo po ito ni Pastor Marcar bago po dumating ang May. Kasi mag-start po lagi tayo every year ng ating pong Ezra Institute, May hanggang November. November po, graduation na yon. Always po, ganun na po ang magiging takbo ng ating regular classes. So maging yung mga nasa online, okay? Meron po ako isang estudyante dati sa isang seminary na umattend din po ng online Ezra Institute natin na sila ay nakatira naman sa Dubai. Okay?
Kaya nga po, sana, pati yung mga ibang estudyante ko na nakikinig ngayon dito, pwede kayo mag-enroll. Kasi mura lang. Murang-mura po ang sinisingil. Now, sa atin po dito sa church, lalo na kung member kayo, lalo at worker, okay, ini-encourage ko po kayo dahil, alam niyo po, ililibre po kayo ng church. Ayan. So, isang encouragement yon. Ililibre po kayo ng church sa inyong pagbabayad doon sa tuition doon. Kaya don't worry about the tuition fee. Tsaka mura lang naman eh. Magkano po, Ate Glo, yung per subject? Natatandaan niyo po ba? 3,000 per student. Ayan. 3,000. 12 subjects po yon. Kaya i-divide ninyo kung magkano yon, yun po ang per subject. At kung i-divide nyo pa, yung per subject, meron tayong 12 hours. Kaya yung per hour nun, murang-mura. Anyway, ini-encourage ko po kayo dahil ang laki po ng matututunan ninyo patungkol po sa Biblia at sa pananampalataya at kung paano po tayo ma-enhance sa ating ministerial skills. Yun po yung usapan doon. Yung ministry natin, paano natin ikakanda. At isa na po doon ay yung pangangaral ng salita ng Diyos. Sa Advanced Bible Interpretation, kasamang itinuturo kung paano natin babasahin ng Biblia, kung paano natin interpret ito, at kung paano tayo makakapagturo. Okay? So again, ini-encourage ko po ang bawat isa. So ngayon po, tutuloy na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po magtutuloy sa Mark chapter 12, verse 41 to 44. Ito po yung sumunod na mga talata chronologically, base doon po sa pagkakakwento ng mga scholars. So, hilingan ko po ang lahat na tumayo at babasahin po natin ang Mark 12, 41 to 44 at doon po natin pag-aaralan ang mga salita ng Diyos. Mark 12, 41 to 44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Now, many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Manalangin po tayo. Lord, salamat po dahil minsan pa ang bawat isa sa amin dito ngayon, maging physical or virtual, ay inudyukan ng iyong banal na espiritu para kami ay dumalo at magkaroon ng bahagi sa pananambahan, masamba ka namin, maawitan ka namin, maipahayag namin ang amin pong pananampalataya sa iyo, mapaglingkuran ka sa pamagitan ng pagkakaloob, magkaroon ng fellowship sa pamagitan ng pagkikilanlan sa bawat isa, at higit sa lahat, sa oras na to, mapakinggan po namin ang iyong mga salita. Ang salita mo na iniwan mo para sa aming lahat upang malaman po namin kung paano po kami mamumuhay dito sa mundong ito habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Salamat po, O Diyos, dahil hindi mo kami pinabayaan. Nariyan ka lagi kahit kami ay may mga pagsubok o problemang pinagdadaanan. Nariyan ka sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At maging ang salita mo na iniwan mo para bigyan kami ng gabay, patnubay, sa mundong aming ginagalawan. Kaya Lord, maging sa aming pakikinig ngayong umaga,
at maging sa pangangaral, dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Dahil kung wala po ang iyong banal na Espiritu at ang gabay nito, baliwala rin po ang aming pangangaral, pag-aaral. Ikaw po ang manguna sa amin sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na mag-uudyok sa aming mga puso, magtutuwid ng aming mga isipan, at magbibigay ng lakas upang magampanan po namin ang iyong kalooban. Turuan mo po kami lahat ngayon. Ituwid mo kung merong kailangang ituwid. Higit sa lahat, bigyan mo kami ng kalakasan magawa ito, Panginoon, ang kalooban mo. Salamat po, O Diyos, sa presensya ng bawat isa. Salamat din po higit sa lahat sa presensya mo. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo. Ayan, yung mga Sunday schoolers natin. Nako, ipag-pray po natin na madagdagan pa yung ating finances para ma-extend na po natin yung ating Sunday school room dahil madami na sila. So, meron na pong dinesign si Jello sa ating extension para sa Sunday school. And hopefully ay mag-provide si Lord ng finances. And I do believe God is faithful. Okay? Alam naman po niya na ang ating pong church ay nagsisikap na ma-cater ang lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa upang tayo matuto pa sa ating Panginoon. Okay? So, hindi po maalis na siyempre yung pong ating iniipong pera para sa ating extension ay pagkukuhanan din po natin yan ay yung mga pinagkakaloob natin dito. Tama-tama po kasi yun po yung topic natin ngayon, no? About giving. Napansin nyo ba? Yung topic kanina? Yung kwento? So, usually po, pagka meron tayong binasang scripture, yun po yung pag-aaralan natin. Okay? So, marami mong kwento patungkol sa pagkakaloob Naalala ko sa NCC ba, nung nag-meeting kami last Monday, tinanong ko kay Kuya Rick, sabi ko, Kuya, ano ba ang password dito? Parang sa ganun makapasok naman ako sa internet para meron akong, sabi niya, yan ang sinasabi ko sa inyo, baka nagmi-meeting tayo kung saan-saan kayo nag-google o saan kayo nagbabrowse. Hindi naman, Kuya, kasi kuminsan kailangan na. Ano ba password, Kuya? Tapos sabi niya, teka sandali, nag-tithes ka na ba? Sabi ko, siyempre doon sa church namin. Hindi nga, Kuya, ano nga? Nag-tithes ka na nga ba? Siyempre doon sa church namin. Brad, sabi niya, nag-tithes ka na nga ba? Yun yung password. Isulat mo yun, nag-tithes ka na ba? Matagal ng joke yun, ano? Kasi naalala ko doon sa Bubblegang, meron din ganyang version sa restaurant. Merong nagtatanong sa Bubblegang, ano ho ang password dito? Para na sa ganun, maka-internet ako habang, sabi niya, umorder ka na ba? Sige po, order po ako ng sandwich. Umorder muna siya. Tapos binigay na sa kanya. Pagdating ng order niya, saka sinabi nung, naka-order na ako, ano ba ang password dito? Umorder ka na ba? Yun po yung password. Kaya umorder ka na ba? So nagiging joke time yung pagkakaloob o pagbibigay ng ganito, no? At siguro naman narinig nyo yung kwento tungkol sa bata. Alam ko na kwento ko na dito yun Alam niyo, pero merong ibang hindi pa nakakarinig doon. Yung bata na pinapunta ng nanay sa Sunday school. Okay, sabi doon alam niyo, di ba, yung barya natin ngayon, meron ng di ba? May 20 pesos na, di ba, na barya. Okay, sabi nung nanay, itong isa anak, yung 20 pesos na yan, pambili mo ng stocks mo mamaya yan. Okay? At ito namang isang 20 pesos, yan ang i-tithes mo pagka nag-offering na doon sa Sunday school nyo. Okay? So, hawak ng bata yung pang snacks, tsaka pang tithes niya. Yung pang giving niya. Habang naglalakad siya,
medyo nakapilok siya. Nabitawan niya pareho at gumulong yung dalawang barya. At yung isa, nahabol niya. No, naapakan niya. Kasi yung isa, tuloy-tuloy doon sa kanal. Sabi ng bata, naku, yung pantights ko nahulog sa kanal. Naiwan lang yung pang-snacks. Nalalaman pa niya yun. Pareho naman 20 pesos. Okay? So, usually, ito po nagiging joke time sa giving. Pero katotohanan po talaga na isang biblical principle in giving na lagi ko pong pinangahawakan ay yung what you sow, you reap. Biblical principle po yun eh. At nasa context po ng giving yun sa Corinthians kung paano tayo magbibigay. Okay? Kung magbigay ka ng malaki, pag nagtanim ka ng malaki, yun ang literal na translation ng what you sow, you reap. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng marami, syempre aani ka ng marami. Pag nagtanim ka ng konti lang din aanihin mo. Di ba? Biblical principle yun. Okay? So yun lagi kung nasa isip pag ako'y nagbibigay. Ito po isang nakakalungkot eh. Sa oras na to, eksakto, ito ituturo ko, giving. Inihanda ko na kanina yung aking envelope. Nilagyan ko na ng pera. Nawawala po. Naku, baka may makapulot po. Kasi tiningnan ko po dito, kala ko nailagay ko na dito. Wala yung kay Jello. Nung nagkamayan tayo, dinaanin ko, baka may nailagay ko na dun Wala pa rin. Yung kay Jello lang ang nakita ko. Kung saan kaya napunta yun? Kung kailan pa namang giving ang ating... meron pong envelope ko. Wala. Kung kailan pa naman giving ang aking preaching. Yun ang wala akong envelope ngayon. Hinanap ko pa ulit-ulit sa 2 kong bag. Sa mga bulsa, wala Ewan ko ba kung bakit nagkaganon, Parang siguro tinuturuan ako ng Lord. Nga. Pero alam nyo si Neil, may babalita ako sa inyo, na-witness po ng ating 3 Maria. Si Maria Chona, Maria Julieta, at saka Maria Paulina. Na-witness nila kung paano binigyan ako kanina ni Neil ng 1,000. Sabi niya, Pastor, hindi na po kasi magkasya sa pitaka ko kaya sobra-sobra. Sa inyo na lang. Di ba, Nakita niyo yan, di ba? Di ba? Sabi ng 3, sana all. May pasensya na kayo, siyempre. Alam ni Neil kung sino nangangailangan. Sobra lang daw kasi yun. Kasi hindi, makapal na masyado yung pitaka, di ba? Di ba, na-witness niyo yun, di ba? Yun ang sinabi ni Neil, di ba? Sobra, Pastor, kaya sa iyo na lang. Okay? Ganun po katindi magbigayan si Neil. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Si Neil, hindi pwedeng mawala sa servants yan. Yan ang hindi pwedeng mawala sa servants. Okay? Pero ganun nga nangyari, May sobra si Neil, kaya binigay na lang niya sa akin. Yung binigay niya, yun ang inilagay ko sa envelope. Nawawala ngayon yung envelope. Binawi. Kung kailan namang giving yung sermon ko, saka wala pa ako naibigay. Ano ba yan? So siguro, maganda, pagtuunan natin yung sermon ng ating Panginoon, Kasi nakita ko po dito, ito'y isang uri ng pagkakaloob na ginagawa nila noong araw. At even in the Old Testament and in the New Testament, napakarami pong verses or passages or stories about giving. Hindi po maalis yun We could give without love, but we could not love without giving. Yung mga dati ko pang narinig na mga quotations. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay.
So, ibig sabihin, pagka may mahal, may pag-ibig ka sa puso, automatic yung kasama pagbibigay. Kasama pagkakaloob. Okay? Pero merong iba, pwedeng magkaloob, pero wala namang pag-ibig sa puso. Kaya nga ang tanong natin sa umagang ito, na sasagutin natin sa pamagitan po ng mga passages natin, how must we give? Paano ba tayo dapat magbigay? Okay? So tingnan po natin ang ilang mga principles na makikita natin dito. Sabi po sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, na binasa natin kanina, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Kung kanina po, nandito yung ating offering basket. Si Jesus naupo sa tapat nun. Ayan, parang si Kenneth, yan. Siguro, hindi naman siguro inobserbahan ni Kenneth, kung paano yung mga nagbibigay. Pero si Jesus naupo doon at inuobserbahan niya kung paano maglagay ang mga tao ng kanilang mga pera. Yan. Okay? So, alam niya kung sino nagbigay, alam niya kung sino ang hindi nagbigay. So, isa ko nakita dito na principle, God knows, alam ng Diyos who does not give. Di ba, nung araw sa jeep, di ba? Pagka hindi ka nagbayad, tumakbo ka, may nakasulat doon God knows who does not pay. Pero who does, iba spelling. Pero the same is true. I do believe the principle is true. God knows who does give and who does not give. Kaya, hindi naman po dapat maging offensive ito, di ba? Kasi, sabi nga natin kanina, we could give without loving, but we could not love without giving. So, kung talagang mahal natin ang Diyos, kasama yun Kasama ang Diyos. Okay? God so loved the world that He gave His only Son. Okay? Pwede nating baliktarin kaya. I love the Lord so much that ay, teka, sandali. Wag naman po. Binitin, yung giving. That I gave. Yun, Ano yung binigay mo para sa Panginoon? And, sasabihin natin, buhay natin, paano mo ipinapakita na ibinibigay mo ang buhay mo? Part noon ay yung treasures na binigay sa iyo ng Diyos. Pinagkatiwalaan lang tayo niyan. Okay? At saka, percent lang naman ang hinihingi ng Diyos, hindi the whole amount. Pero anong ginagawa natin? Chinatsani natin ang Diyos. Yan. We do not give. Why? Because of the principle, ako nga, wala magbibigay pa ako dyan. Well, baka kaya tayo wala kasi hindi nga tayo nagbibigay. Si Pastor Rick, pagka merong mga tao nagtatanong sa kanya, lagi niya sinasabi, halimbawa, nagpe-pray para sa mahirap, ganun. Bakit hirap na hirap sila? Wala. Baka tanong, kumusta ang spiritual giving mo? Yun ang una niyang tinatanong, kumusta giving mo? Yun ang problema. Kala natin, problema natin na hindi tayo makapagbigay kasi wala tayo Hindi. Kaya wala tayo kasi hindi tayo nagbibigay. It's the other way around. And God knows who does not give. Alam ng Diyos yun. Di ba parang binigyan ka ng Diyos ng mga pananalapi on a daily basis, on a weekly basis, on a monthly basis. Ang laki ng tinatanggap mo, pero bakit nauubos? Sabi nga doon sa isang author sa Old Testament, okay? Nagkamal ka ng nagkamal, pero ang pinaglagyan mo ay parang butas na bulsa. Nangawala lahat. Bakit? Pinababayaan nyo kasi yung templo ng Diyos. Okay? Paganda kayo ng paganda ng bahay, pero yung templo ng Diyos, hinayaan nyo. Kaya nga po, alam ng Diyos kung sino ang nagbibigay at kung sino nagbibigay. Ang hindi nagbibigay. Okay? So ngayon, tingnan po natin ang senaryo. Dahil dito po sa ating kalagayan, I do believe, kilala natin ang sarili natin kung tayo nagbibigay o hindi. Well, yes, nagbibigay tayo part sa church,
Pero syempre, dapat nagbibigay din tayo ng part sa mga nangangailangan na kapatiran. Ibang usapan po yun. So again, alam naman po natin na yung naibibigay sa church, of course, nung araw, sa templo nila, kasama doon yung papakain para doon sa mga workers ng temple. Okay? At siyempre, improvements, renovation kung kinakailangan pa man. Pero again, ito ay inutos kasi ng Diyos. Kasama yun And Jesus, observing those people, watching those people who are putting their money into the temple treasury. Siguro naman ang ating Diyos hindi na niya ilalagay pa ito sa kanyang kwento kung hindi mahalaga to sa kanya. Okay? Yung pagkakaloob. Now, sundan natin yung kwento kasi very interesting Yes, God knows who does. Teka, pahihiwalayin ko Who does not give? Paano mo ko ba sabihin yun? Kasi parang God knows who does not give. Yung bang alam niya kung sino ang hindi nagbibigay, wag naman yung si Judas, kundi yung talagang He knows who does not give. Alam ng Diyos yun, hindi tayo makakalusot sa mata. Pwede tayo makalusot sa ibang mga, sabi nga ng iba, mga kwento. Pagdating ng giving, ayan na, makikita natin yan. Yung ibang mga tao, ayan, nagsi-CR na yan. Pagdating ng giving. Babalik na lang yan pagtapos na yung kantahan sa giving. Mga observations lang ito sa mga churches. Pero, of course, nasa atin yun. It's our own responsibility. It's our own accountability. At alam naman natin na it is God whom we want to please. Hindi si pastor, hindi sino pa man. It is God. Kaya nga dito, katakataka na si Jesus intently watch the crowd put their money. Inobserbahan niya talaga. Naupo siya sa tapat ng offering basket ng temple treasury. Naupo siya doon para tingnan kung paano ang pagbibigay ng mga tao. Kaya nga ang tanong ko kanina, how must we give? Paano ba tayo magbigay? Pero one thing principle is that God knows who gives and those who does not give. Okay? The second is many rich people, sabi doon sa verse 41, many rich people, ayan, mga mayayaman, threw in large amounts. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. Paano nalalaman kaya nila na malaki binigay? Sa atin ngayon, di natin malalaman yun kasi naka-envelope di ba? At yung iba nga, ginigikas, binabangko. So nakakaalam lang talaga niyan ang treasurer. Pero tayo, wala tayong knowledge kung paano Now, paano nalalaman nila na yung ibang malalaki, paano yung ibang mayayaman, ang lalaki ng binibigay? Ayan. Okay? At paano nalaman na yung poor widow, 2 very small copper coins lang ang inilagay? Okay? So another principle na makikita natin dito is that not only God knows who does give and who does not give, but God also know how much we give. Alam niya na yung mayayaman, large amount of money ang nilalagay. At yung poor widow, 2 small copper coins. Alam niyo po, nagdala ako ng sample kasi sabi ko, maganda paano malaman Nung araw po, hindi po basket ang lalagyan. Parang medyo metallic na horn-shaped daw ang pinaglalagyan nila. Yan. Sandali lang po Pagpalagay niyo po ito, hugasan na lang ulit natin Kasi ito yung pinaglalagyan natin ng communion. Hindi, nakatakip na naman pala yun, So, ito po yung large amount. Malalaman nyo, noong araw kasi ganito gamit nila. Mga tingga-tingga, Ngayon, malalaman nila kung gaano kalaki ang binibigay. Alam niyo kung paano? Sa tunog. Yun,
malaki binigay nun. Kasi puro coins lang noong araw eh. Ang laki nun. Ang laki. Ngayon, malalaman din kung maliit ang binigay. Kasi ganito lang ang tunog. Maliit. Hindi katulad nung kanina, dami. So halata nila. Kukunin ko ulit nila. Mamaya kunin mo ito, unahan mo naman ako eh. So, ganun po nila nalalaman kung gaano kalaki at kung gaano kaliit ang binibigay sa tunog. Pagka tumutunog, ang laki, no? Eto, sanay na sanay si Neil dito. Di ba, Neil, no? Pag may nanalo sa casino, di ba, nandun ka lagi ka sa casino eh. Di ba? Sa slot machine, di ba? Pag may lumabas na pera, ang dami nun, ano? Tapos umiilaw pa yung ilaw. Tamo, alam na alam ni Neil eh. Senaryo, hindi ko alam yung may umiilaw pa eh. Di ba? Wow, 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 wow. Ibig sabihin, uy, laki nung panalo nun ah. Naririnig niya kasi yung coins. Eh dito, lumalabas yung purwido, 2 copper coins. Alam niyo ba, meron tayong copper coin dati eh. Talagang baryang-barya na. Pero accordingly, ang amount lang nitong copper coin na to, yung penny na yan, worth only a fraction of a penny, sa panahon natin ngayon ha, sa panahon natin, alam niyo kung magkano lang ang value nun? 9 pesos and 37 centavos. Ganun lang ang binigay. Walang 10 piso. God knows how much we give. Alam niya kung magkano binigay natin. Of course, sa atin ngayon, treasurer lang makakalam. At yung counter, kung sino kasama, no? Ni Kuya Bien sa pagbibilang. Yun lang makakaalam. And of course, yung accountant siguro dahil i-review ng treasurer, magbibigay siya ng monthly report sa accountant natin, naalalaman din. Pero sila lang. Yung iba, hindi na natin alam kung magkano ang binibigay ng bawat sa sinakayan. Si Jesus, ang Diyos po natin, hindi natin may tatago. Alam po ng Diyos kung magkano binibigay natin. Okay? So, wala po tayong may tatago sa Diyos. Alam niya kung sinong hindi nagbibigay. Alam niya kung magkano ang ibinibigay. Siyempre, alam din niya kung sino ang hindi nagbibigay. E di siyempre, yung hindi nagbibigay, walang ibinibigay yon. Okay? Pero bakit concern ni Jesus yun? Tingnan pa, obserbahan pa kung magkano binibigay. Kasi tingin ko, meron pa siyang isang gustong ituro sa atin na lesson na naaangkop sa panahon natin ngayon. Hindi lang yung magbigay ka or malaman natin kung magkano dapat nating ibigay. Sa Old Testament po, alam niyo po may patakaran kung magkano dapat ang ibigay. Ito yung tinatawag nilang tithes. Pag sinabing tithes, 10% ng kinita mo. Halimbawa, kumita ka sa isang buwan. On a monthly basis yun. Ha? Kumita ka sa isang buwan ng 1,000 pesos. 100. 10% yun. Ha? Tama ba ako? So, halimbawa, 10,000, 1,000. Siyempre, palaki ng palaki. Pagka 50,000, 5,000. Naku, ayoko na. Palaki ng palaki. Pwede na ako sa 100 lang. So, 5,000, 50 na lang. 1%, no? 50 na lang. Okay? So, habang lumalaki din yung tithes. Kaya yung iba umaatras na sa pagbibigay. Bakit? Ang laki nang lalabas sa akin. Ang hindi nila alam, malaki din naman yung naiwan. Sa 1,000, bawasan mo ng 100, 900. Pero kung halimbawa ang kinikita mo 50,000, nagbigay ka ng 5,000, 45,000 pang nasa iyo. Okay? Hindi nila tinitingnan yung magkano pa naiwan. 45,000 is 45,000 compared sa 900. Ha? So again, ito po ang nagiging problema sa panahon natin ngayon. Okay? Paano ba, magkano ba dapat kong ibigay? So as a, sabihin natin, as a guide, okay? Kung hindi ka decided kung magkano, pwede ka mag-start sa tithes. Okay?
Kaya alam niyo po, sa Old Testament, ang tithing po, minimum yun. Kasi meron pang sinasabi si Malakay na, through your tithes and offerings, you rob God. Ninanakawan niyo ang Diyos. Tanong ng Israel, paano namin ninanakawan ng Diyos? Through your tithes and offerings. So may kasamang offering pa. Okay? So tayo, akala natin, okay lang na hindi magbigay, pero sa Israel, ay nako, pag nanakaw na sa Diyos yun. Bakit? Binigyan ka ng Diyos eh. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan para para kumita, magtrabaho, kumita. Pagkatapos, hindi mo ibibigay yung angkop lang sa Diyos, yung tithes and offering. Yun. Ninanakawan mo ang Diyos. Yun ang term ni Malakay sa Old Testament. Alam nyo kasi, isang sikreto naman, kung tutuusin pagka nagbigay tayo, hindi rin magkukulang ang Diyos na i-bless pa tayo lalo. Dadagdagan pa niya yan. Ay, sinasabi ko sa inyo, we can never outgive God. Okay? Subok na natin yun. Kaya nga, dun lang din sa Malakay, sinabi yung salitang, test me on this, sabi ni Yahweh. Dito nyo ako subukan. Kasi di ba, do not test the Lord your God. Di ba? Huwag mong susubukan ng Diyos. Pero dun sa Malakay, dun lang niya sinabi yun. Test me on this. Okay? Magbigay kayo ng inyong tithes and offering. Test me on this if I will not open the windows of heaven and pour out such blessing upon you na hindi mo na mapagkakasya sa iyong sisidlan, sa iyong kamalig. Ayun, yung iba, hindi kaya mag-test na. Ayaw ko na. Okay na ako dito, kahit wala na yan. Paano kasi hindi dumating? Or, baka naman malaki binibigay mo, tapos walang dumadating na blessing, frustrated ka, baka kasi hindi tama yung ating motibo. Ayun. Yes, God knows those people who give and those who do not. And God knows how much we give. Pero God knows how we give. Katulad nung sumunod na mga talata. Calling His disciples to Him, Jesus said, I tell you the truth. This poor widow has put more into the treasury than all the others. Hindi ko lang alam kung combined yun. Yung sinasabi ni Jesus na yun. Di ba yung others is, they gave large amounts of money. This poor widow na nagbigay lang ng 9 pesos and 37 centavos, okay, mas malaki, has put more into the treasury than all the others. Why? Because they gave out of their wealth. Yan. Sabi nga kanina, Pastor, sobra. Di na magkasya sa pitaka ko Sobra Di ba, Neil? Sobra lang. Kaya binigay niya, sobra Di ba? Ganun ang nangyari dito. Pero yung babae, out of her poverty, wala na siya. But he still gave. Put in everything. All she had to live on. Ibinigay pa rin niya. Ibinigay pa rin niya. Naalala ko nung one time ito. Ano lang to, sample lang ito. Pero ito, experiential ko to. Okay? Sa bayan pa ako umaattend noon, JIC, noong araw pa. Ayun, magkakaroon na tayo ng reunion sa JIC, no? Hindi pa po ako worker noon, pero umaattend po ako sa kanilang midweek service. Pagkagaling ko ng opisina, dadaan ako doon kasi meron silang tinatawag na midweek service every Thursday. Tapos, makikinig muna ako bago, wala pa po kaming sasakyan noon. Nagko-commute lang po ako noon. Ang service nila magsisimula ng 7 ng gabi. So, alas 5 uwi ako. Nasasabayan ko yung boss ko, taga Novaliches. Talagang bababa ako Novaliches. So, dadaan muna ako nandun. Narin lang ako. Dadaan ako sa JIC. Attend muna ako ng service. Naku, yung preaching about giving. Convicted talaga ako. Tapos ito, after giving, nagbigay na ako, nag-challenge ng special offering para sa mga missionaries. Sabi ko, naku,
ito na lang yung pera ko, pero sabi ko, konti na lang eh. Yung bariyang natitira ko, sa totoo lang, hindi na kasya pang tricycle mula sa pangarap papunta. Pero, udyok sa akin ng banal na espiritu, ibigay ko yung perang yun eh. Wala pang sahod kasi nun. Pero meron akong pera sa bahay. Hindi ako nagdadala ng sobra eh. Binigay ko pa rin yung natitira kong pera. Sabi ko, pagdating pangarap, nasa isip ko lang, pagdating ko ng pangarap, maglalakad na lang ako. Okay? Maglalakad na lang ako kaysa mag-tricycle. Kaya pa naman yun. May flashlight ka lang. Okay na yan. Eto na ngayon, pagkatapos ko magbigay, nung mag-uuwian na, hindi ko ini-expect kung may isang nanay doon. Kinamayan ako. Brother Vic, hindi pa po ako pastor noon, hindi pa po nagsisimula Bible study dito. Brother Vic, ini-impress sa akin ng Lord na ibigay sa iyo to. Salamat po. Pagbukas ko, 500. Pampira, sobra-sobra to kaysa doon sa binigay ko Grabe si Lord, sabi ko sa inyo. Tapos may nakita ako ni Jimmy Reyes, no? Isang worker din doon. Brad, saan ka na niyan? Uwi pa ako ng sundin. Di ba malayo yun? Oo. May sasakyan ka naman doon. Tricycle, pero hindi ko lang alam kung ganitong oras meron pa. Likay, hatid na kita. Hinatid pa ako hanggang dito sa Ciudad Real. Hindi pa uso noon yung may mga, anong tawag doon? Yung kahoy-kahoy na humaharang. Wala pa nung araw doon. 1980s. Kaya dire-diretso pa, hinatid pa ako ni Jimmy Reyes, hanggang dun sa bahay. At umuwi pa siya ulit ng Novaliches, taga-Talipapayon. Sabi ko sa inyo, we can never outgive God because God knows how we give. Paano tayo nagbibigay? So hindi lang God knows who does not give or who does give. God knows how much we give, but also God knows how we give. Kaya kuminsan, kahit na gaano kalaki ang binibigay natin, bakit ganon, pastor? Ang laki naman ng binibigay ko. Bakit parang hindi ako binibless pa rin? Sabi mo, di ba? What you sow, you reap. Pag malaki tinanim mo, malaki din anihin mo. Ba't konti ani ko? Baka naman yung motibo, mali. Katulad nito, ang motibo nila, sobra lang itong binibigay nila. Sobra lang. Pero yun sa babae, sa widow, may kasamang sacrifice. Out of her poverty. Yun na lang daw ang ikabubuhay niya. All she had to live on. And yet, ibinigay pa rin niya. God knows how we give. Kaya hindi po kung tutuusin sa palakihan, yes, itong maganda, itong good news. Bagamat malaki na binigay mo, kung tama ang motibo mo, babalik sa iyo yun. Kahit na gaano kalaki binigay mo, kung hindi tama ang motibo mo, walang balik yun. Pero ganun din, kahit na tayo'y mahirap at binigay natin maliit, pero mali ang motibo natin, hindi rin babalik sa atin yun. Pero kung tama ang motibo natin, andun papasok ang blessing. Alam niyo po, wag sana nating isipin dito sa kwentong ito na against si Lord sa mga mayayaman. Being rich is not sinful or selfish. Yung wealth po, yung kayamanan is not offensive to God. Binibless din ni Lord ang mga mayayaman. Si Abraham, mayaman yun. Si Jacob, King Solomon. Siguro sa panahon natin ngayon, sila Abraham, sila Jacob, matatawag na nating milyonaryo. At si King Solomon, baka bilyonaryo na yon. Ang kailangan lang natin dito ngayon, maituwid yung ating motibo. Kasi baka pagka nabasa natin to, ayoko na maging mayaman. Kasi yung mga mayaman, hindi yung motibo Kaya wag po tayong magigilty kung tayo ay binibless ng Lord financially. Kasi yung pera mismo, yung wealth mismo,
Morally, yun nga tinuturo ko sa aming social ethics. Ano? Morally neutral yon. Morally neutral ang kayamanan. Yung kung paano mo gagamitin yung pera mo, doon po nagkakatalo. Kasi pwede mong gamitin ang pera mo to enhance good or to create more evil. Okay? Parang lahat po ng bagay. Kotse. Okay? Ang kotse ay pwedeng amoral ang tawag dyan. Amoral. Okay? Morally neutral. Okay? Kasi pwede ang kotse, gamitin mo para ipansundo, ipanghatid sa mga churchmate mo or para sa opisina mo. Pero kung gagamitin mo ang kotse mo para ipagmayabang sa mga kapitbahay mo na meron kang kotse. Ayan. Na or kargahan ng mga epektos ng mga drugs. O siyempre, okay? Yung kotse ngayon magiging immoral, pero hindi yung kotse, yung tao, yung nagdadala. Okay? Kaya alam nyo, no? Yung motibo, yun ang tinitingnan ng ating Diyos. Yung puso natin. At yun lang din, tayo lang din nakakalam kung ano laman ng puso natin. At ang Diyos. Okay? So, hindi alam ni pastor, hindi alam ng bawat sa kung ano laman ng puso natin. Pero, ang Diyos alam po yan. Kaya kung paano tayo nagbibigay, alam ng Diyos yan. Eto, ayoko man sabihin, pero ganito po, narinig ko po mismo to sa tatay ko nung araw. Sabi, alam nyo, pagka ako nagkakotse, hindi ko pasasakayin yung mga kapitbahay natin. Sila lang naman ni mama ako nag-uusap, ako hindi naman ako, naririnig ko lang. Alam mo kung bakit? Kasi, pagka ako dinadaanan nila, hindi naman din ako nila sinasakay. Kaya ako pagka nagkakotse, hindi ko sila pasasakayin din. Ano nangyari? Namatay po tatay ko, hindi nagkakotse. Okay? Yun naman lulungkot na kwento no? Bakit? Kasi motibo ng puso natin Motibo ng puso natin Yung iba sabi, magbibigay lang ako pagka meron na siguro akong malaking pera. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, sa palagay mo, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Yung 100, hindi mo nga maibigay. Yung 5,000 pa kaya. Diba? Halimbawa, pag malaki na pera ko, siguro saka ako magbibigay. Sa 100, yun kaninang sample ko ng tithes, no? 1,000, kumita ka. Yung 100 niya, hindi mo maibigay. Tapos yung 5,000 pa, pagka 50,000 na yung kinikita mo, baka lalong hindi mo mabitawan yun. Yung 100 nga, hindi mo mabitawan. God knows how we give. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Do not let your riches become your idol. Alam niyo sa Psalm 62, verse 10, no? Sabi po doon dito sa version ng Bible na binabasa ko ngayon, sa New Living Translation. Ito, kasi iba-ibang version po mga Bibles na. Pero ito maganda ang sinabi, if your wealth increases, sabi dito sa Psalm 62, do not make it the center of your life. Ganda ng version nitong NLT, no? If your wealth increases, do not make it the center of your life. Psalm 62 verse 10. Now, as people makes more and more money, ang tendency kasi matempt tayo to think na more and more money ang kailangan ko. So they will now begin to make decisions. Kung paano pa ako yayaman. Kung paano pa ako yayaman. Kaya nga iba, hindi na umaattend ng church kasi magpapayaman pa ako So their income becomes the center of their life. Sa atin po sana dito, no? If ang mga finances natin, ayan, kumakapal na yung pitaka natin, di ba, Neil? Pag kumakapal na yung ating mga pitaka, ayan, mag-ingat na tayo. Kasi baka mamaya, matukso tayo. Matukso tayo. Mga kabataan na nagsisimula magtrabaho, ingatan po natin na hindi tayo madaya na pagka malaki ang pera na tinatanggap natin, makalimutan na natin sambahin ang nagbigay ng kakayahan sa atin
para tayo ay magkapera. It is God, sabi ng Deuteronomy, who gives us the ability to gain wealth. Okay? Ang Diyos, biro mo, kung malakas ka ngayon, ang Diyos nagbigay sa'yo ng kalakasan para ikay makapagtrabaho. Tapos hindi mo man lang masuklian yun. Okay? Paano kung bawiin ng Diyos yung lakas na yun? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng talino para tayo makapagtrabaho. Tapos hindi natin ipagkakaloob ang ating sarili sa ating Diyos kahit man lang once a week sa pag-attend ng ating service. Kasi gusto pa natin magpakatalino. What if tanggalin ng Diyos yung talino natin? Always tatandaan natin, sa Kanya galing ang lahat. Kaya, mano ba naman na suklian lang din natin, kahit sa maliit na halaga, yung pagkakaloob natin sa Kanya. Doon po sa amin, sa FCC Pastors, naging, namin po yun, na hindi tithes lang ang ibibigay, kundi twice. Twice, 20%. Okay? So sabi ko nga sa inyo, guide yun, pero wag din tayo malimit dito. Kasi pwede pa tayong maging tighter, pero hindi pa talaga tayo nagbibigay ng ating offerings. Okay? Kaya ngayong offerings, papasok yun pag may mga special, nagkasakit. Yan. Okay. Or merong isang nakita ka na pulubi, inimpress sa'yo ng Lord, nabigyan siya. Diba? Pero hindi. Ayoko. Baka sindikato lang yan. Pero kaya nga, baka hindi mo kilala si Lord. Kaya hindi mo alam na siya pala nag-i-impress sa'yo na ibigay yung perang yon. God knows how we give. Sabi ni Jesus sa Luke 12, ito napag-aralan natin dati, guard yourself against every kind of greed. Yung pagiging sakim. Life is not measured by how much you own, but how much you give. So, yung pagiging mahirap po, it's not also a virtue. Yeah, ang ating pong Diyos, alam niyo po, kahit naman ako, in the Old Testament, kakampi ng Diyos, kakampi ng mga mahihirap, ang Diyos. In the Old Testament. Kasi totoong mahirap sila. Wala silang kakayahan. Ang mga widow, noong araw, kaya mahal na mahal ng Diyos yan at may patakaran pa ang Diyos o ang Biblia kung paano iingatan ng mga widows. Kasi ang widow na wala ng asawa at wala ng mga anak, talagang nag-iisa na lang yan. Sino tutulong dyan? Kaya nga sinasabi din ni Paul na yung mga widow sa church, yung talagang widow na walang pagkukuhanan ng tulong, dapat tulungan ng church. Pero yung mga widow na merong mga anak, dapat unahin nung kapamilya ang pagtulong. Okay? Nasa po yan? Nasa New Testament po yun. Now, there are also poor people na mahirap na, pero still greedy. Okay? Because of the heart. They do not give kasi idol din nila pera. Kaya yun po nakakalungkot. Yes, God knows how much we give. He knows why we give, and He knows what we sacrificed in our giving. Dito po, yung widow, she gave all he had to live on. Lahat ng pepede niya. Okay? So, actually, yes, God is not interested on how much we give, but He is more interested on how we give. Paano ba tayo nagbibigay? At yun ang tinitingnan ng Diyos, puso. Kaya next time na magbigay tayo, check din muna natin ang puso natin. Check din muna natin ang puso natin. He looks at the motive of our hearts. Lord, kaya ako po magbibigay kasi una sa lahat, gusto ko po na i-bless kayo. Diba? Binibless natin through songs, through worship, i-bless kayo. Huwag nating isipin na, Lord, sabi ni pastor pag nagtanim ng marami, aani ng marami. Lord, sana umani ako ng marami, Maling motibo ulit yun. Let God bless us. Okay?
Malaki man yan. Kaya nga yung ibang mga mayayaman, patuloy na binibless ni Lord. Bakit? Kasi tama din yung motibo nila sa pagbibigay eh. Walang pagmamalaki, walang dahil sobra lang ito. May sacrifice din sila sa pagbibigay. Itong taong ito may sacrifice na binitawan. Alam nyo, parang sinasabi lang sa atin ng Biblia ngayon na yung poverty is not an excuse not to give. Kasi sabi nga ng babae ng Panginoon dyan out of her poverty, tinatanggal sa atin ng Diyos yung idea o yung mindset na saka na ako magbibigay pag meron na ako. Baka hindi ka lalo magkaroon. Kasi it's the other way around eh. Wala ako kaya wala akong may bigay. Sabi ng Biblia, baka naman kaya wala ka kasi wala kang ibinibigay. Okay? God, sabi dito, knows that out of her poverty, all she had to live on. Okay? Virtually or physically, yung widow, she has nothing at all to live, to give. Pero yet, he still was a giver. Okay? Kaya nga po, again, huwag nating sabihin sa sarili natin, kaya naman marami silang nabibigay kasi binibless sila ni Lord. Lord, i-bless mo muna ako para magbigay ako. Test me on this, sabi ni Lord. Test me on this. At marami na po akong kilala na tiyani, ganun ang kamay sa pagbibigay. Anong sitwasyon nila ngayon? Wala din. Bakit? Hindi yata nila alam yung biblical principle ng giving. Hindi excuse ang poverty sa pagbibigay. Okay? Kaya sana po, medyo ma-challenge tayo dito. At wala akong ma-offend, na ako'y after the money lang. Para sa church, no. Hindi po ako after the money. Sabi nga ni Pastor Noel, we are not after the money. We are before the money. Joke lang. We are not after. Kasi alam ko, kahit na merong iba na magbibigay at magbibigay, it is God who will impress in our hearts kung magkano ibibigay natin. It is God na piniplease natin sa ating pagbibigay. Hindi si pastor, hindi yung leadership, hindi yung church. It is God. Nagkataon na ito ang church na ginagamit ng Diyos para tayo mag-grow at ito rin ang church na pwede nating pagbigyan. Alam niyo kung bakit? Halimbawa, kumain ka sa Jollibee. Ang preaching parang pagkain niya ng ating spiritual food, no? Kumain ka sa Jollibee. Saan ka magbabayad? Saan ka magbibigay? Sa Jollibee. Alam nga naman kumain ka sa Jollibee tapos sa McDo ka nagbigay. Di ba? Kaya nga, marapat lang, di ba? Binibigyan tayo spiritually, nurture tayo, inaalagaan tayo, nurture. Spiritually, lumalago ka, lumalalim pananampalataya mo, pagkatapos hindi ka marunong magbigay. Well, God knows everything. Kaya nga, He is the one who will bless us naman. Kaya nga, again, hindi payamanan to. Hindi ito palakihan ng ibinibigay. Ito ay patungkol sa motibo ng pagbibigay. Okay. And let us always learn that in our giving, sa ating pagbibigay, it does not escape the careful eye of the Lord. Nakikita ng Diyos yung ating pagbibigay. Okay? So how must we give? Simple lang yun. Paano, sa mga nabanggit ko kanina, how must we give? Hindi how much, how must we give? Paano tayo magbibigay? Kung mayaman man o mahirap, iisa lang ang bottom line. Kung paano tayo magbibigay? Give sacrificially. Yung masasaktan ka.
Kasi yung iba, pag nagbigay, sobra-sobra lang eh. Hindi nasaktan. Di ba, Neil? Di ba? Nakita nyo, 3 Maria, di ba? Sobra, pastor, kaya sa'yo na lang. Kasi yung problema mo, Neil, binigay sa akin sa harapan ng 3 Maria eh. Next time okay? Pero hindi, no? Sobra eh, no? Sobra daw eh, no? Pero alam ko naman, iba yung... Alam naman natin kung ano yung motibo ni Neil doon. Okay? Joke time lang yun. Okay? Pero, again, no? Galing sa kasino. Balato lang pala sa akin yun. Okay, anyway, kung titingnan natin, no? Kahit na sabihin mong malaki binigay mo, kung hindi ka nasaktan, dapat may konting, Lord, ang laki nito, pero para sa iyo, Lord. For your glory. Magamit nawa, Panginoon, itong ibibigay ko for your glory. For the expansion of your kingdom. Yun mga tamang motibo eh. Hindi yung makapagbigay lang na dahil, sabi, malaki, aanin ng malaki. Okay, sige, bigay tayo malaki. Mali pa rin ang motibo eh. Yeah? Mali pa rin ang motibo. Kaya tingnan natin, no? Sa ating pagbibigay, paano tayo dapat magbigay? Sacrificially. Alam niyo po, masakit talaga pag nagmahal. Di ba? God so loved the world that He gave His Son. That's sacrifice. Okay? Tayo din, we love the Lord, kaya we give with sacrifice. So, isa lang po ang bottom line yan. How must we give? Give sacrificially. Sa mga mahihirap, medyo talagang ano yun. May bigat na yon. With sacrifice na yon. Ang laki nito, pero for your glory, Lord. May you be pleased in my giving, Lord. For your glory. Okay? Pero ang mga mayayaman ang medyo mag-struggle dito. Kasi dapat hindi lang yung sobra. Yung medyo may sacrifice din. Po, sabihin ko sa inyo totoo ha, we can never outgive God. Ay nako, sa experience ko po, personal experience ko, na italaga ko na sa buhay ko, na medyo may bigat ibibigay dahil sa ganito ang binigay sa akin, ganito natanggap ko, pagkatapos, ganito, bibigay ko, mabigat, masakit, baka kapusin ako, baka kulangin ako. Yan ang mga iniisip. Pero hindi, Lord, para sa iyo yan, for your glory and for your kingdom. Alam nyo, pambihira si Lord, oh. Ang daming opportunities ang binibigay sa akin kaliwat kanan para magturo. Pastor, turo ka, Pastor. Pastor. Wow, sabi ko, Lord, I really cannot outgive you. Hindi natin talaga kakayanin. The same is true sa inyo. Bagamat yung iba, mga bata pa, pero God can see your hearts. Kung wala pa tayong halimbawa pinagkakakitaan, God can see your hearts and later He will bless us or even at this point, He will bless us because God is pleased when we give sacrificially. Okay? So it must be with sacrifice. Then, application ito, kanya-kanya po. Kasi pwedeng nakinig tayo, pero pasok dito, labas sa kabila. Okay? Hindi ko kaya, Pastor. Then, wala akong magagawa doon. It's all about your relationship with God. Your love with God. It's between you and God. So, as a challenge to everyone, in whatever we do, God knows. In whatever we do, God knows. And part of what we do is giving for God's work. God knows who does not give. God knows how much we give.
And God knows how we give. The intent of the heart in giving is far more important than the content of how much we give. It is a demonstration of our spiritual maturity. And in that, God knows. Manalangin po tayo. O Lord, salamat po, Panginoon, dahil tinuwid mo po ang aming mga isipan patungkol sa pagkakaloob. Hindi lang pala ito tungkol sa laki ng binibigay namin, but it's more of our motive in giving. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung mali po ang aming motibo sa pagbibigay. Ituwid mo po kami at alam po namin, Lord, na pagka tinuwid namin ang aming mga motibo sa pagkakaloob, that's the only time that you will bless us. Kaya Lord, please, tingnan mo po ang aming mga puso. Siyasatin mo po ito. Kung meron po kaming mga kasalanan, maling motibo, Lord, patawarin mo po kami. And this time, Lord, nais po sana namin ma-practice itong faith namin in our giving for you, for your kingdom, for your church, for your glory. Then, Lord, sa tuwing kami magbibigay, paalala mo sa amin tong message na to, na tingnan namin ang aming mga puso at ang motibo namin. And I do believe, Lord, ang bawat isa na matuwid po ang kanilang intention sa pagkakaloob, we will give sacrificially. Kung gaano kalaki, as long as na mayroong sacrifice doon, Lord, we do believe, Lord, that you will bless each one of us. Salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umagang ito, maging sa pagtutuwid mo sa amin. Salamat po, Panginoon. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come through. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to
lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Hallelujah. May the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. And everybody says, Amen, Amen, and Amen. God bless us all, and see you again next Sunday.